Binibining Shen. Ikaw, may tindahan ka, malamang palagi kang busy. Wala ka talagang bakasyon. Kaya kapag ikinasal na tayo, ikaw na ang bahala sa bahay. Kasi ang sahod ko, milyon-milyon. Wala akong oras para asikasuhin ang maliliit na bagay. At saka, pwede kong tiisin ang katawan mo na may kapansanan. Pero hindi ko talaga matatanggap ang taong may sira ang utak. Ikaw? Napakawalang galang mo. Nitong 2 taon, ang mga ipinakilala sa akin ni Mama, puro mga kakaibang tao. Ginoo. Sa tingin ko, tapos na ang ating blind date. Kailangan ko nang bumalik sa tindahan. Uuwi na ako para bantayan ang tindahan. Sana, makahanap ka ng taong makakatiis sa sira mong utak. Tumigil ka. Dapat humingi ka ng tawad sa akin. Ikaw ang dapat humingi ng tawad sa akin ng tama. Bitawan mo. Ga! Ang kapal ng mukha mo. May boyfriend ka? Tapos nakikipag-blind date ka pa? Hindi kami ikaw. Tumingin ka pa, bungkalin ko ang mga mata mo. Hindi ako makikipagtalo sa inyong mga loser. Masakit ba? Masakit. Umuulan sa labas. Ang pupuntahan ko, malapit lang sa flower shop mo. Kailangan mo bang isabay kita? Paano mo nalaman? Ang mga bulaklak mo, napakaganda. Panimula sa diplomasya. Ito yung libro ko nung college. Diplomacy. Bigla siyang umalis ng bansa nung college. Mukhang may kinalaman ito. Pero naalala ko, pangarap niya ay maging lead singer ng banda. Salamat sa paghatid sa akin. Aalis na ako. Malamig sa labas dahil umuulan. Suotin mo muna yung jacket. Eddie, palitan natin ng contact details. Pag nalabhan ko na to, ibabalik ko. Kailangan kong magkaroon ng paraan para makontak ka. See ya. Fu Sizhuo. Ako si Fu Sizhuo. Shen Juing. Ako si Shen Juing. Buti na lang nakita ko ang post sa bilog ng mga kaibigan ni nakakatandang Zhou Yu. Si Fu Sizhuo ay uuwi galing UK para bisitahin siya. Eddie. Zuo. May junior ako, Shen Zuying, ang pangalan. Parang kayo ay magka sa school nung high school. Magka-batch pa nga. Kilala mo ba? Hindi. Wala kaming masyadong interaction. Hayaan mo na. Totoo namang wala talaga kaming interaction.
Juju, mukhang kumita ka ng malaki sa negosyo mo. Magbigay ka naman sa tatay mo. Nanay lang ang meron ako. Wala akong tatay. Walang utang na loob. Ngayong kumikita ka na, nakalimutan mo na ako, ha? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Ako ang tatay mo. Hihingi lang ako ng pera, ipapulis mo ako? Tumawag ka. Sige, tumawag ka. Tatay, uminom ka muna ng sabaw. Baka gumaan pakiramdam mo. Gusto mo ba akong patayin? Ang init. Iyak ng iyak. Noong pinatawag kita sa nanay mo, wala kang imik. Ngayon, iyak lang ng iyak. Iiyak kita. Iiyak kita. Iiyak kita. Iiyak kita. Walang kwenta. Tumawag ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ako ang tatay niya. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Siya, loko ka. Ako si Pusi Zuo, mula sa Grade 11, Section 1. Kung may mangyari sa'yo o kung nasaktan ka man, tawagan mo lang ako anytime. Paano ko ibabalik sa iyo ang damit? Juju, marami ka sigurong kinita sa tindahan mo. Magbigay ka naman. Magbigay ka naman sa akin. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Magre-report ka pa? Si, mag-report ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ako ang tatay niya. Kung hindi ka aalis ngayon din, tatawag ako ng pulis. Paniwalaan mo yan. Hay naku, tong batang to. Alam mo pa palang umuwi eh. Ha, ano ba naman to? Pag nagda-travel ka, pupunta ka pa sa mga lugar na may giyera. Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng asawa para sa'yo. Para hindi ka na makapaggala. Ay nako, gaano ka na ba katanda? Wala ka pa ring pamilya. Ano ba yan? Sabihin mo nga sa lola, anong klaseng babae ba talaga ang gusto mo? Lola, gusto ko yung magiliw ang ngiti, mahilig magdamit, at mabango na babae. Ang inyong bulaklak. Salamat. Nene, ano bang pabango ang ginamit mo? Ang bango. Hindi ako gumagamit ng pabango. Siguro amoy bulaklak lang yan. Gusto ko, yung malambing kapag ngumiti. Babae. Nene. May apo ako, matangkad at guwapo. Kapag magkasama kayo, parang... Gusto mo bang makilala siya?
Wala pa akong balak magkaroon ng boyfriend. Salamat sa kabaitan ninyo. Ayos lang, ayos lang. Sa susunod, dadalasin ko ang pagbisita rito. Kapag gusto mo ng magka-boyfriend, sabihin mo sa akin. Si. Alis na ako. Maligayang pagdating sa Jisha. Ano? Hindi ako welcome? Welcome ka? Ang tagal na kasi. Akala ko nakalimutan mo na. Yung isa pang damit na naiwan dito. Damit? Nakalimutan ko nga. Nakita ko kasi sa airport, na may nagbebenta ng bulaklak, bigla kitang na-miss. Maupo ka muna. Kukunin ko. Blind date ka ba? O asawa ng boss? Sa bawat bisita ba? Hito ang tanong mo. Ikaw lang. Parehong hindi pa. Tingnan mo, Pogi. Okay. Pogi, pwede ba kitang i-add sa Facebook? Pasensya na. Hindi ako komportable. Oo nga pala. Sa loob ng tindahan, may lugar ba na tahimik para magbasa? Meron sa loob. Sundan mo ako. Alay, dito ka na umupo. Trabaho muna ako. Sige. Hello? Director Fu, 2 oras na lang ang eroplano. Huwag mong kalimutan. Si. Pwede mo ba akong tulungan na magbalot ng 27 puting rosas? Ito po ang inyong bulaklak. Xuan, sa wakas, makakapag-aral na ako sa iisang universidad ni Fu Sijuo. Juju, nakita ko lang sa alumni group chat, si Fu Sijuo aalis na siya para mag-aral sa ibang bansa.
Isang taon akong nag-retake, tapos na-miss ko pa rin. Gising ka na. Isasara ko na ang tindahan. Pasensya na. Nakatulog ako kanina nang hindi sinasadya. Huwag ka nang magpakalunod sa mga pantasya. Senju Ying. Xiao Tao. Ang pinakamabilis na paraan para makalimot sa isang lalaki? Ang pinakamabisang paraan para makalimot sa isang lalaki ay ang maglaro sa pakiramdam ng ibang lalaki. Ibang lalaki? Batang babae? Kumusta? Ano na ang pasya mo ngayon? Ang apo kong lalaki ay may taas na 1.85 metro, mature at matatag, matagumpay sa karera, napakaguwapo, at mabait pa ang ugali. Makipagkita ka lang sa kanya. Walang mawawala sa'yo. Sina nga? Makikipagkita na lang ako. Ayos, mabuti naman. Subukan ko na lang yung sinabi ni Xiao Tao na paraan. Lola, sabi ko na, ayokong sumali sa blind date. Hindi ba't yan mismo ang hiniling mo? Mahinahon ang ngiti, mahilig magdamit ng palda, at may amoy ng bulaklak sa katawan. Ako, ang matandang ito? Sa buong Jingbei, ay isa lang ang nakita kong ganap na tugma sa gusto mo. Bakit ngayon? Ayaw mo nang makipagkita? Alam mo, nagpapatakbo siya ng flower shop sa Wutong Street. Ay, napakaganda ng takbo ng negosyo. Napakagaganda ng mga bulaklak. Sige na, sige. Kung ayaw mong makipagkita, ipakikilala ko na lang sa pinsan mo. Sandali. Sa Wutong Street ang flower shop? Sa Wutong Street? Oo, Ano ang pangalan? Zay. Chisha. Oo, yun nga, tama. Batang babae. Napagkasunduan ko na sa apo ko. Bukas ng tanghali, 2:00, magkita kayo doon sa restaurant. Ayos lang ba? Sige, may picture po ba kayo ng apo ninyo? Para madali ko siyang makilala. Hindi na kailangan. Sabihin ko sa'yo, hanapin mo lang yung pinakaguwapong lalaki doon. Yun ang apo ko, walang duda. Yung pinakagwapo. Kuya, Ate, kanina pa kita pinagmamasdan. Bakit hindi ka umupo? May hinahanap ka ba? kuya, baka ikaw yung blind date ko. Ah, baka naman wala kang naibook na pwesto? Okay lang. Ikaw, kasama mo ako. Halika, Saan kayo pupunta? Azuo, Fu, Sizuo. Ikaw na sobrang busy. Paano ka nakapunta dito para kumain? Ako. May blind date ako. Blind date? Talagang hindi tumitigil ang paglipas ng panahon. Yung ating bulaklak sa tuktok ng bundok, ang diplomatang ito, papasok na rin sa mundo ng blind dates. Oo nga pala, siya yung dati kong gusto ipakilala sa'yo, yung junior ko sa universidad, Shen Zuying. Siya naman ay Fu Sizhuo. Sa totoo lang may connection kayo. Magkaklase kayo nung high school at magka-batch pa. Junior. Anong trabaho mo? Ako? Oo nga no. Hindi ba date ang punta mo ngayon? Nakakaistorbo na pala ako. Ihanda agad ang operating room. Nandyan ako sa loob ng 10 minuto. Pasensya na. May emergency ako. Mag-usap muna kayo ng dati mong kaklase. Sa susunod, ako ang taya. Shen Zuying. Saan mo pa gustong pumunta? May kailangan pa akong asikasuhin sa flower shop ko. Aalis na muna ako. Hindi mo ba balak na kausapin ang taong ipinakilala sa'yo? Aalis ka na lang bigla? Ang apo ni Lola Zhou. Shifu Sizuo pala. Parang takot na takot ka sa akin. Oh. Kung ganun, humihingi ako ng paumanhin. Tara, libre kita ng merienda. Ano, sige na? Shen Zuying.
Kausapin natin ang isa't isa. Sige, anong pag-uusapan natin? Hindi ko alam kung bakit ka natatakot sa akin. Pero, huwag kang mag-alala. Stable ang trabaho ko, wala akong bisyo, lola ko lang ang kasama sa bahay, at nasa ibang bansa ang mga magulang ko. Bakit mo sinasabi yan? Shen Zuying. Sumama ako sa blind date na to dahil gusto kong magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon. Mas malalim? Oo, mas malalim pa. Huwag kang ma-pressure, nagtatanong lang naman ako. Hindi kita pinipilit na pakasalan ako. May kailangan talaga akong asikasuhin sa flower shop. Aalis na. Seryoso ako. Sana, pag-isipan mo ng mabuti. Wow, ang ganda ng ambiance. Ang ganda ng tunog. Ang ganda. Juju, tingnan mo, ang saya-saya nila. Tara na tayo, sige! Gusto mong umusad pa ang relasyon natin? Dahil ba kay Lola? Hindi. Seryoso ka talaga? Kung ganon, ngayon na tayo. Magpakasal. 1 oras na lang bago magsara ang Civil Registry Office. Aabot pa tayo. Magpakasal na ako. Bukas, magre-reserba ako ng mesa, ang aming 2 pamilya. Magkakasama tayo. Oo nga pala, malapit sa Wutong Street ako. May bahay ako. Magugustuhan mo ito. Magkakasama ba tayo? Legal na pagsasama. Kung gayon, ang oras ng pagkain. Tatanungin muna ko ang aking pamilya. Nagpakasal na ako. Fu Sizhuo, ikaw, para sa kanya, nag-aral ulit para makapasa sa kolehiyo. Fu Sizhuo, Nanay, huwag mong sabihin sa kanya ang mga ito. Ayaw kong malaman niya. Shen Juying, bukas, magpakatotoo ka sa akin. Ipaliwanag ng malinaw. Paumanhin po, ang tatay ni Sizhuo ay nasa ibang bansa, kasama ang kanyang ina para magpagaling. Talagang wala silang oras. Pero huwag kayong mag-alala. Si Zuying, gusto na gusto nila. Talagang napakasaya nila. Sadyang, pinadalhan ako ng regalo. Ay, hindi naman. Ang kalusugan ng biyanan ang mahalaga. Kahit na medyo bastos ito. Pero bilang isang ina, kailangan ko pa rin itanong. Ikaw at ang aking anak na babae, kakilala lang kayo, tapos biglaan kayong nagpakasal? Sigurado ka ba? Kaya mo bang panagutan siya? Naiintindihan ko ng lubos ang inyong pag-aalala. Ito ang dote ko para kay Zuzu. Ito naman ang kasunduan sa pag-aasawa. Kahit ano ang mangyari sa hinaharap, anuman ang dahilan. Hindi na tayo magkakasama. Ako ang aalis ng walang dala-dala. At, alam kong biglaan ang aming pagpapakasal. Biglaan. Pero hindi ito dahil sa biglaang desisyon. Maaari ko kayong tiyakin. Kaya kong panagutan si Zuzu. Sige, sana ay kaya mo. Gawin ang sinabi mo. Mukhang sa hinaharap si Zuzu, mabibihag niya. Ang laki naman ng bahay na ito, kumpara sa dati kong tinitirhan. Parang squatters area lang. Magkasama ba tayong titira? Siyempre naman. Mag-asawa na tayo. Mrs. Fu. Bukas, lilipat ka na para tumira kasama si Xiaozuo. Hindi ko alam. Ang itsura mo pag natutulog. Magkasama tayong matutulog? Yung matagal ko ng crush, makita ang itsura ko pag natutulog. Nakakakahiya naman. Oo, baka naman. Gusto mong magkahiwalay tayo ng kwarto? Pwede ba? 1 buwan lang. Sige, susunod ako sa pace mo. Okay lang kung mabagal. Yung kwarto ko katabi lang ng master bedroom. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. See?
Gagamitin ko ang isang buwan para maayos ang pagtulog ko. Tingnan mo yung nasa likod. Gwapong lalaki. Parang asawa kong hindi ko pa nakikita. Asawa ko yan. Ako ang may asawa. 10 araw nang hindi nagre-reply. Tapos nagpapaakit pa ng iba. Paumanhin. Binibini. May maitutulong ba ako sa inyo? Siya hindi ko dapat siya sinisisi. Sobrang busy lang siya. Huwag na. Matulog ka na. Anong nangyayari sa kanya? Dito ka na matulog. Ang pagod na pagod mo na. Pumunta ka pa rito. Anong ginagawa mo? Bakit ka galit? Zuzu. Shen Ju Ying. Hinay-hinay lang. Huwag kang mabulag sa ganda. 10 araw kang nag-business trip. Bakit? Isang mensahe, wala akong natanggap sa'yo. Alam mo ba na ako? Nag-aalala kami ni Lola sa'yo. Pasensya na. Sa susunod, magbabago ako. Mabuti naman kung alam mong mali ka. Kung ganon. Tanong ko lang, Mrs. Fu, hindi ka mahilig mag-text? Pwede bang tawagan na lang kita? Pwede naman. Mas maganda kung video call. Paano ba to? Pagod na pagod ka na nga sa business trip. Huwag mo na akong tulungan. Shushu, pamilya tayo. Ang galing talaga ng lalaking to. Palagi ka bang hanggang ganito ka-late nagtatrabaho? Hindi. May bigla ang malaking order. May curfew sa dorm ni Xiaotao. Kaya medyo malate ako ngayon. Kung mag-overtime ka sa susunod, tutulungan kita. Ayos lang ba? Huwag. Pakiramdam ko, yung kinikita kong pera. Parang nagtatrabaho ako para magbayad ng utang. Hindi ka magkakautang. Mula ngayon, pera mo, sayo. Pera ko, sayo rin. Espesyal na karapatan ba ito ni Mrs. Fu? Oo, walang katulad. Karapatan ni Mrs. Fu. Miss Shen, Parang siya yung nakapag-date ko dati. tagal na nating hindi nagkita. Pabili nga para sa girlfriend ko ng isang bukang pinakamahal na bulaklak. Honey, ang bait mo sa akin. Kasi naman, mabait ka. Hindi tulad ng ibang babae, walang utang na loob. Isang bingi, ang dami pang arte. Sa buong buhay niya, walang magkakagusto sa kanya. Kasal na ako. Kasal? Sa kamay mo, wala man lang singsing. Kasal ka raw? Nagbibiro ka ba? Hindi pagsuot ng singsing ay hindi ibig sabihing hindi kasal. Sa tingin ko, iniwan ka lang ng iba. Nagpapanggap ka pa. Tulad mo, unano ang taas, mukha namang tinapay. May nagkakagusto pa rin. Ako na nakapag-asawa, hindi ba normal lang yon? Honey, minumura niya tayo. Ikaw. Talaga namang, Anong ikaw? Kung magkakapail-pail ka, magpa-check up ka na. Alis na. Loko ka. Bakit ang aga-aga mo ngayon? Napakaaga mo. Ako kasi ngayon, gusto kong maaga kang sunduin. Dapat nga mas maaga ka pa. Naalala mo ba yung last na blind date natin? Yung nakilala nating lalaking yun nakakaiba? Pumunta siya sa tindahan ngayon. Yung lalaking yun na nang aasar sa'yo? Inasar ka na naman ba niya ngayon? Hindi naman. Sinigawan ko siya ng todo. Sobrang taray ko, talaga. Hindi kaya may balak pa siya? Kay Mrs. Fu? O ano man yun? Kahit na bata at maganda ako. Pero ngayon, dala-dala niya yung girlfriend niya. Wala akong pakialam kung anong meron siya. Kailangan niyang umurong na.
Bakit mo? Yung araw na kumain tayong magkakasama, naghanda na ako. Ang aga-aga naman. Ay. Anong ginagawa mo? Yung singsing sa kamay mo. Anong nangyari? Nagpakasal na ako kay Fu Sizhuo. Hoy, Siya pala. Kung gayon mamayang gabi, magdiwang tayo ng husto. Walang uuwi hanggat hindi lasing. Ako. sige, huwag kang masyadong magiinom mamayang gabi. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Nasaan na ang aking paso? Kung hindi ko pa ito mahahanap, malalaman na ng asawa ko ang aking pagkakakilanlan bilang diwata ng mga bulaklak. Hindi ako maaaring magbunyag. Anong malalaman? Wow! Lasing ka na. Hindi ako. Pwede ko bang hawakan? Nakatulog ako kahapon sa kwarto ni Fu Sizhuo. Hindi ko na maalala. Grabe. Pwede ko bang hawakan? Hinawakan ko ba o hindi? Shen Chu Ying. Halika rito. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Mali ako. Hindi dapat ako naglasing at pumunta sa kwarto mo. Lalo na ang umabuso sa'yo. Hindi naman ako yung tipong pipilitin ka. Sino si classmate A? Classmate A. Mahal, ang ganda ng ngiti mo. Parang mga bulaklak na sumasayaw sa hangin tuwing tagsibol. Kaya naman ikaw ang napangasawa ko. Kaya nga ikaw ang pangalawang lalaking gusto ko. Sino ang una mong gusto? Hindi ko sasabihin. Sige, naiintindihan ko naman. Ganoon talaga ang buhay. Teka. Hahawakan kita, saka ko sasabihin. Ang sarap hawakan. Juju, pwedeng sabihin mo na. Kung sino ang una mong gusto, Classmate A. ano ang pangalan? Ni classmate A? Hulaan mo. Kaya, sino ba si classmate A? Parang nalasing ng husto ako kagabi. Talaga? Yung kagabi, si Mrs. Fu pinilit akong halikan. Wala ka ring alaala? Ano ka? Wala akong alaala. Hindi naman siguro ako ganoon kabastos na tao. Di ba? Walang alaala, pero hindi ibig sabihin hindi nangyari. Kagabi, ipinihit mo ako sa kama. Tapos sa akin, Hindi mo napigilan ang sarili mo. walang tigil ang paghahangad. Pero sayang, wala kang naaalala. May ganun pala? Baligtarin mo pa. Iba ang kwento mo. Kung hindi maalala ni Mrs. Fu, wag na pilitin. Siyempre, nalasing ka naman kasi. Ayoko na sa'yo. Pupunta na ako sa shop. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Zuo,
May isa akong junior sa school na ang pangalan ay Shen Juying. Sabi niya, high school parang kasabay mo siya sa iisang school. Pareho pa kayong batch. Kilala mo ba siya? Hindi. Wala kaming gaanong interaction. Zuzu, Malapit na tayong mag-graduate. Kumuha tayo ng graduation picture. Shen Juying. si classmate, ba yon? Hindi Mas gwapo ba siya kaysa sa akin? Fusi Chuo, may oras ka ba ngayon? Anong nangyari? Kakausap lang sa akin ni Mama na noong mga nakaraang araw ay nahilo si Lola. Pero ayaw na ayaw nilang magpa-check up. Huwag muna kayong mag-panic. Hatid kita sa kotse. Oo nga pala. Hindi ko pa nasasabi kay Lolo't Lola na ikinasal na tayo. Ayaw na ayaw nila ang mga lalaki mula sa Jingbei City. Dahil sa tatay ko. Kaya ang relasyon natin ay... Lolo at Lola, ito ang aking matalik na kaibigan sa loob ng 10 taon, si Fusis Huo. Kumusta po, Lolo at Lola? Madalas kong marinig kay Zuzu ang pagbanggit sa inyo. Ngayon, sa wakas ay nakita ko na rin kayo ng personal. Ayos. Itong binatang ito ang gwapo-gwapo. Tara, upo na kayo. Siswo, anak. Po? Hindi ka na rin bata. Mayroon ka na bang gustong dalaga? May gusto na po akong tao. Talaga? Aray. Hindi ko alam kung sino ang dalagang napakaswerte. Siya po. Ay medyo nahihiya. Kami ng lolo niya sumasama ang pakiramdam namin araw-araw. Gusto lang naming makita ang aming apo na si Juju na makahanap ng mabuting tahanan. Kaya't sinadyang naghanap kami ng ilang guwapong binata. Bilang kaibigan niya, sakto, tulungan mo kaming magbigay ng payo. Lolo, Lola, hindi ako nagmamadali. Sige, Ako na ang magbibigay ng payo. Huy, maganda ito, di ba? Sarili niyang high-tech company ang pinapatakbo. Maganda ang prospekto ng pag-unlad. Ito, 175 centimeters lang ang taas. Tapos, kalbo pa. Mukhang namana niya ang pagiging kalbo. Ito, mataas ang pinag-aralan, galing sa ibang bansa. White-collar workers sa finance. Pangit? Malandi. Ito na siguro ang ayos. Profesor sa universidad. May salamin, mukhang edukado at disente. At taon-taon, may bakasyon para makasama si Zuzu. Lolo? Lola? Sa totoo lang, 2 taon na akong nagmamasid kay Juju. Mahal na mahal ko siya. Ako naman, hindi naninigarilyo o umiinom. Stable ang trabaho, sakto lang ang estado ng pamilya. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para masiguro ang kinabukasan ni Juju. Maaasahan ninyo ako. Chuchu, ano ba ang relasyon natin? Magkaibigan lang ba? Anong tipo ng lalaki ang gusto mo? Yung maginoo at matipuno, may sariling kumpanya, okay ba? ano ba ang sinasabi mo? O kaya yung galing abroad, isang white-collar worker, kumikita ng 8 milyon kada taon? O kaya si classmate, Fusis Huo, ikaw ang gusto ko. Fusis Huo. Asawa kita, Fusis Huo. Mahal din kita, Shen Juying. Gets ko na, tumigil ka na. Hindi mo ba nakikita kung nasaan tayo? Bakit ka may oras ngayon para pumunta dito? Sa wakas, tapos na ang trabaho. Ang pagod ko. Yakapin mo ako, Juju. May oras ka para pumunta rito at makita ako? Bakit hindi ka na lang sa opisina natulog ng matagal? Napapagod ka sa trabaho mo? Sasabihin ko sa'yo, kung patuloy kang... Ang daldal mo, Senzuying.
Sensuying. Baka gusto mong magpahinga sa loob ng kwarto? Ayoko. Dito lang ako. Kasama ka. Sige, sasabihin ko sa'yo, sa susunod, kapag may oras ka, magpahinga ka ng husto. Anong nangyari? Wala. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Baka gusto mong samahan kita sa loob para magpahinga. May gagawin pa ako mamaya. Si. Zuzu. Tulungan mo nga ako, tatay. Talagang papatayin nila ako kung hindi mo ako tutulungan. Juju. Juju. Alam kong ikinasal ka sa isang mayaman. Bigyan mo naman ako ng pera. Yung perang yan, para sa'yo. Baka wala lang yan. Pero para sa akin, buhay ko ang nakasalalay diyan. Hindi ko ibibigay sa iyo ang perang ito. Pakiusap. Huwag mo na akong guluhin pa. Bakit ayaw mong bigyan ako ng pera? Bakit? Yung singsing mo. Ibigay mo sa akin ang singsing. Tulungan mo ako. Hindi pwede. Isa sa uli ko lang yan sa'yo. Aray. Fu si Ruo. Siya talaga kahapon. Lumapit sa akin para humiram ng pera. Pero tumanggi ako. Sa totoo lang, marami akong pera. Pero wala akong ibinigay sa kanya kahit isang sentimo. Masama ba ako? Hindi talaga masama. Alam kong ginawa niya maraming masamang bagay. Pero kung may mangyari sa kanya, malulungkot pa rin ako. Ano ang gagawin? Hindi naman. Mga kadugo, ang tunay na pamilya. Ang mga tunay na taong mabuti sa iyo, ang ituturing na pamilya. Kung ikaw ay malungkot, aaliwin kita hanggang hindi ka na malungkot, ayos lang ba? Sige na mukha mo'y puno ng luha. Makinig ka sa akin. Maghugas ka ng mukha agad. Oh. Hindi niya malalaman. May gusto ako sa kanya, di ba? Huwag mo nang tingnan. Nakakahiyang alaala ko lahat yan. Classmate A, nakakahiyang alaala mo rin. Fu Sijuo. Chuju. Sabihin mo sa akin kung sino talaga si classmate A. Iyon ay, hindi ko pa nakikita ang susunod. Ang mga litrato, maliit na bagay lang. Ang love letter, malaking problema. Sa ngayon, daanin muna natin sa pagpapalusot. Sige, sasabihin ko sa iyo. Gusto mo ba talagang malaman? Paano kung dahil dito, maapektuhan ang samahan nating dalawang tao? Ito si classmate A. Orange soda. Oo, orange soda. Siya si classmate A. Si classmate A ay si orange soda. Mga babae sa panahon ng pagdadalaga, marami talagang kakaibang ideya. Hindi ko sinabi sa iyo noon dahil natatakot akong sabihin mong immature ako. Akala mo ba tanga ako? Ganitong kababaw na bagay. Basta, sa susunod, huwag mo nang banggitin. Sige na, pupunta na ako sa trabaho. Huwag mong kalimutang sunduin ako ha. Kung ayaw mong ipakita, edi huwag. Sino bang may pake? Ganito talaga ako, walang modo. Kamusta, classmate A? Classmate A, kamusta ka?
Ako si Shen Zuying, mula sa grade 11. Oo, yung babaeng palaging tumitingin ng palihim. Sa totoo lang, gusto kita. Matagal na. Mula noong ako'y 16, nang una kitang makita hanggang ngayong 22 taong gulang na ako. 6 na taon na yon. Dapat sana'y maraming sulat dito sa liham na ito. Halimbawa, nung una kitang makita, nakatayo ka sa hallway at ngumiti. O kaya nung summer, sa gabi, humihip ang hangin at umalsa ang uniforme mo. O kaya ano-ano bang mga kanta ang pinapakinggan mo sa earphones mo? Baka sakaling magustuhan ko rin. Pero pagkatapos kong mag-isip ng mag-isip, napagpasyahan kong ang pinakamahalaga na lang ang sabihin. Fu si Zhuo. Ang galing-galing mo talaga. Kaya kahit kailan mangyaring maniwala ka doon. Sa huli, sana maalala mo ang pangalan ko. Ang kaklase mo, Shen Zuying. Hindi. Ito. Ako pala si classmate A? Ako pala? Hindi tama to. Napakapabigla naman nito. Hindi pwede. Hindi pwede. Hoy, Zhou Yu. Tulungan mo akong mag-order ulit ng singsing. Ikaw na naman? Kung susubukan mong lumapit kay Shen Zuying, wala na akong. Huling pagkakataon na ito para makita si Juju. Gusto ko lang magpaumanhin kay Juju. Sana'y panindigan mo yan. Huwag mo nang guluhin si Zuzu. Kapag nakita kitang lumalapit sa kanya, pagsisisihan mo ito habang buhay. Sa hinaharap, magiging ganito ka pa rin ba kabuti kay Zuzu? Wala kang karapatang magtanong yan. Pasensya na. Pakiusap. Sabihin mo kay Juju na pasensya na. Mahal ko siya ng walang hanggan. At ipagtatanggol siya. Pakiusap. Maging mabuti ka kay Zuzu. Huwag kang maging katulad ko. Nakapasok ka rin. Kanina pa kita nakikita sa labas. Nakatayo lang. Hindi ka naman pumasok. Pasensya na. Kasi pumunta ako para bilhan ka ng paborito mong braised chicken with chestnuts. Dahil sa napakasarap na braised chicken with chestnuts, papatawarin na kita. Wait, hindi pa ako nakakakilala sa mga magulang mo. Kailan kaya sila uuwi? Yung nanay ko, may sakit siya sa pag-iisip na nakuha niya. Sa ibang bansa siya nagpapagamot. Yung tatay ko naman, siya ang nag-aalaga sa kanya. Kaya sa ngayon, baka hindi sila makauwi. Ganun ba? Bakit? Gustong-gusto mo bang makilala mga biyenan mo? Ano ka ba? Nagloloko ka. Hindi ba't matagal mo nang gustong kumain ng dumplings? Bukas, wala tayong pasok pareho. Samahan natin si nanay at si lola, magtulong-tulong tayo gumawa ng dumplings. Fu Sizhuo, ang bait mo talaga. Fu Sizhuo, huwag kang masyadong magmalabis. Naku, nag-aaway kaya sila? Pasok na tayo. Yung binili ko dati, yung jam na yon, masisira na kung hindi kakainin. Hindi. Ang punto, kailangan mong kainin tong jam. Ayaw mo naman. Hindi ba't binili ko yon para sa baby ko? Paborito mong lasa. Ay nako, ang aming si Xiaozuo ay may kasama na rin sa wakas. Anong nangyari dito? Si Juju nitong mga nakaraang taon, hindi madali ang pinagdaanan. Noong una, nang magpakasal sila ni Xiaozuo, medyo kinabahan pa ako. Natatakot lang ako, baka siya'y tumulad sa nangyari sa akin. Wala nang ibang tiningnan, mukha lang ang inintindi. Pero ngayon, sa wakas, ay mapapanatag na ako. Ang dumpling na may sawsawang chili sauce, ang sarap-sarap naman talaga. Tikman mo nga. Oh. Ma, Lola, nandito na pala kayo. Ikaw kasi. Masarap ba? Oo, masarap. Tapos na. Ang bilis naman.
Kain muna kayo. Sagutin ko lang ang tawag. Siya? Maghintay muna tayo. Si. Hoy, huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ako nanay mo. Aray, aray, bumisita ka pa pala sa akin? Huwag, huwag, huwag na huwag. Hindi ko kayang tanggapin yan. Manatili ka na lang dyan sa New Zealand. Huwag ka nang bumalik. Sinasabi mo pa si Sizhuo? Pakikinggan mo. Ngayon, siya ay masaya na ang pamilya, malusog, at maayos ang lahat. Nadismaya ka siguro? Kaya si Fu Sizhuo pupunta sa New Zealand hindi para makipagkita sa nobya, kundi para bisitahin ang mga magulang niya. Siya. Ay, halika na. Tikman natin ang luto ni na Sizhuo at Zuzu. Oh, si? Lola, nanay, kain kayo ng marami. Kumain kayo ng mabuti. Shuju. Nakita mo ba yung nakalagay sa pinakaharap mo, yung dalawa? May barya sa loob niyan. Bakit hindi mo sinabi agad? Nanay? Lola, tikman ninyo ito. Nagkamali ako. Kukuha ako ng isang siomai para humingi ng tawad. Ang pangit naman ng siomai na ito. Tikman mo nga. Ito. Aha, nanay, anong nangyari? Patay na si Yao Ziqian. Nakakatawa, di ba? Nagsisi ka ba? Na pinakasalan mo siya? Hindi ako nagsisi. Noong panahong iyon, tunay ang pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko talagang pakasalan siya. Kahit ano pa ang mangyari. Ang gusto ko lang noon ay sundin ang sarili kong puso. Sa totoo lang, si Zhao Ziqian, noong buntis pa lang ako, mayroon ng kabit. Ang isang tao'y nagiging masama, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil simulat sa pool. Isa na siyang taong hindi maaasahan, ganoon lang. Chuchu. Sana. Huwag mong hayaang dahil sa kanya ay ang iyong buhay, pag-aasawa, ay maging malungkot. Kahapon, nasa labas ako ng tindahan, nakita ko siya. Bigla ang biyahe sa negosyo. Hindi pa sigurado kung kailan ako babalik. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako sa bahay. Ako na naman ang naiwan dito sa bahay. Ang kakaiba, nasaan na ang sobre? Baka nailagay ko sa ibang lugar? Hindi nandito pa to nung huli. Lola, Juju, halika, upo ka na, ay naku. Bakit ngayon hindi ka pumunta sa tindahan? nandyan naman si Xiao Tao sa tindahan. Naalala ko, nasa biyahe si Sizhuo. Dumalaw ako para bisitahin ka. Ay naku, ikaw talaga Juju, ang pinakamalambing. Yung trabaho ni Xiao Zuo, palagi na lang may biyahe. Nasanay na ako. Hindi mo alam, noong mga nakaraang taon, saan mapanganib, doon siya pumupunta. Yung pinakadelikado, may isang bala na dumaan sa tabi ng pisngi niya. Ay nako, nang malaman ko, tapos na ang ilang buwan. Ginulat ako ng husto.
Siya naman, noong panahong iyon, parang ayaw na mabuhay. Oh, Yuyo, hindi mo pa nakikita si Ajo noong bata siya, di ba? Halika, ipapakita sa'yo ni Lola. Si, Halika. Ito ang dating kwarto ni Ajo. Dito siya dati nakatira. Pero ngayon, matagal na siyang hindi dito nakatira. Si Ajo namin, pinalaki siya ng kuya niya. Noong bata pa siya, palagi siyang ngumingiti. Noon kasi, maraming babae ang nagsusulat sa kanya ng love letter. Pero ngayon, parang laging nakasimangot siya. Kaya naman, natatakot sa kanya ang mga babae. Buti na lang ikaw, Juju. Hindi mo siya inayawan. Tinanggap mo siya. Juju, sinasabi ko sa'yo ang mga ito hindi para malungkot ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo na si Ajuo namin, hindi naman siya ganoon dati. alam ko po, Lola. Noong araw, yung mga love letter na natanggap niya, dito niya itinatago. Pero wag kang mag-alala. Itong batang ito, noong panahong iyon, ang laman ng isip niya ay musika at math problems lang. Pag-ibig? Wala siyang alam diyan. Tingnan mo ang mga love letter na ito. Hindi man lang niya binuksan. Noong araw, hindi naman siya yung tipo ng tao na basta-basta lang magwawalang bahala sa nararamdaman ng mga babae. Pero yung 22 anyos na siya ngayon, hindi na niya tatanggapin kahit isa pang love letter. Paborito ni Azuo noon ang bandang ito, yung black band. Sayang lang, Bukas ay uuwi si Fu Shizuo mula sa kanyang business trip. Sakto, kaarawan din niya. Talagang bibigyan ko siya ng isang sorpresa. Ma'am, mayroon bang napaka-importante mong kaibigan na magbi-birthday? Oo, hindi mo ba alam? Bukas ay yung... Ay oo nga pala. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Bukas ay ang death anniversary ng kuya ni Ginoong Fu. Sa mga nakaraang taon sa araw na ito, hindi namin nakikita si Ginoong Fu. Siguro ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, kahit na mukhang malamig si Ginoong Fu, mahirap pa ring kalimutan. Magandang araw. Pwede mo ba akong tulungan na ibalot ang 20 siking puting rosas? Alam mo ba, kung kailan ang kaarawan ni Fu Shizuo? Hindi ko talaga alam yan. Walang nakakaalala ng kaarawan ni Fu Shizuo. Kahit siya mismo ay nakalimutan na. Hindi ko akalain. Talagang sumama ka sa konsyerto ko. Ika-18 kaarawan mo. Dapat lang nasamahan kita. Hoy, kuya. Nagbabalak ka na hindi magmana ng negosyo ng pamilya at maging diplomat na lang? Noon, naisip ko yon. Pero ngayon, mas mabuting sundin ang payo ni Papa. Kuya? Nakatulala ka rito. Anong ginagawa mo? Kuya, ang tagal na nating hindi nagkita. Kasi nitong nakaraan, sobrang busy ako sa business trip. Tapos, hindi rin ako nakapunta para dumalaw sa'yo.
Hindi ka naman nagalit, no? Anong sinasabi mo? Paano naman? Kuya, naalala mo pa ba? Sinabi ko sa'yo dati na gusto ko yung babae nung high school pa tayo. Kasal na kami ngayon. Nalaman ko lang nitong nakaraan na. Noong panahon na yun palang gusto na niya ako. Masaya talaga ako. Kuya, bukas, magiging Advised said na ako. pag nagkita tayo ulit, dapat mo na akong tawaging kuya. Ako na lang ang maging kuya mo, Fu Sihua. Sa susunod na buhay, ako na ang mamamatay para sa'yo. Chu-chu. Adju, magpaalam ka ng maayos sa iyong kuya, tapos salubungin mo na ang iyong kaarawan. Maligayang 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 kaarawan. Fu Sihua. Pwede nang pumutok ng kandila. Maghiling ka na. Anong hiling mo? Magkakatotoo ba lahat? Siyempre naman. Sana si Fu Sijwo ay palaging makasama ni Sen Juying. At ngayong gabi, Ano ba? Sinabi ko na nga dati, ayaw mong maniwala. Tingnan mo nga. Juju, halika. Umupo ka. Halika. Ano? Akala mo ba kakainin ko ang asawa mo? Ha? hindi natin masasabi. Hoy! Ano ba tong batang to? Ay naku, ano ba ginagawa mo? Mag-usap kayo ng maayos. Baka matakot si Juju. Kapag natakot si Zuzu, hindi kita papatawarin. Siya na. Siya na. Zuzu, okay lang yan. Anong ginagawa mo diyan? Ah? Juju, Oh?
Matagal na kayong kasal ni Azuo, di ba? Tama? Kami ng nanay niya. Nasa ibang bansa. Wala kaming naibigay. Tama? Ituring mo na lang na regalo ko sa'yo bilang tito? Hindi. Ituring mo na lang na regalo ng tatay at nanay sa unang pagkikita natin. Tanggapin mo na ito. Salamat pa. Suo, ma'am. Huwag mo akong harangan, ma'am. Gusto kong makita si Azuo. Narinig ko na ang boses niya. Siya ba yon? Nanay ni Fusizuo? Azuo. Sa wakas ay nahagilap na kita ng nanay. Atsuo, nitong mga nakaraang taon, saan ka ba nagpunta? Lagi kitang inaasam-asam ng nanay. Lumingon ka nga, hayaan mong tignan ka ng nanay, Azuo. Inay. Miss na miss din kita. E di lumingon ka nga, hayaan mong tignan ka ng nanay. Hindi tama. Hindi ikaw si Azuo. Ginagaya mo si Ahwa. Inay, ako. Yung tunay na Azuo at si Ahwa, saan mo sila dinala? Ay, Ako. ang dalawang anak kong lalaki. Bakit nawawala silang dalawa? Ang tagal ko na silang hinahanap. Napakatagal na. Napakatagal na. Aray. Halina na, Ginang. Uwi na tayo sa kwarto. Mahahanap din natin sila ng paunti-unti. Halika. Ang anak ko ay nawawala. Chuju. Samahan mo naman si Lola, okay? May aasikasuhin pa ako sa itaas. Ay, Jua. Bakit ang payat mo na naman? Ngayon lang ba to? Dahil ba sa banda mo, hindi ka na kumakain ng maayos? Ma. Pasensya na. Wala namang kasalanan si Azuo. Pasensya na. Ay, Juo, kumain ka ng maayos. Pareho na kayong payat ni Ahwa. Parang lalo pang, Ganon ba? ang tagal na niyang hindi dumadalaw sa akin. Ahwa, Nanay. Maupo ka, nanay. Babalik si kuya. Tiyak na babalik si kuya para dumalaw sa'yo. Mangyayari yan. Bilis, kuya. Matatalo na tayo. Ano ba yan? Maging katulad mo. Kuya, parang kahit anong gawin kong pagsisikap, kahit gaano pa ako magpursige, hindi ako magiging katulad mo. Hoy, Zuzu. Gusto mo bang pumunta? Para makilala si Wanjun? Huwag kang matakot. Si Wanjun, karamihan ng oras, normal naman siya. Pero mukhang hindi pwedeng makipagkita sa ibang tao ang nanay ko. Baka lumala pa ang kanyang kalagayan. Paano naging ibang tao si Zuzu? Kapamilya si Zuzu. Oh,
opisina? Ate Wanjun, ako, si Shen Zhu Ying. Hindi tayo magkaibigan. At hindi rin ako ate mo. Kami ay biyenan at manugang. Naaamoy mo yan? Ikaw ang diwata ng bulaklak, sabi ng anak ko si Zuo. Gusto niyang pakasalan ang diwata ng bulaklak. May ebidensya ako. Ipapakita ko sa'yo. Ito yung isinulat ko para kay Zuo. Sa isang kagubatang puno ng mahika at mga himala, may nakatirang diwata ng bulaklak. Si Fu Sijwo ay nanunumpa rito. Napakakasalan niya ang diwata ng bulaklak. Tangang-tanga. Pero, manugang, may mamamatay tao. Yung nasa sala kanina? Mayroon kang mamamatay tao na katabi mo yung nasa sala kanina. Mamamatay tao siya. Siya ang pumatay kay Ajuo. Paano mo masasabi yon? Anak mo siya. Nagpapanggap pa siyang si Ahwa, ang flower fairy. Huwag kang magpapaloko sa mamamatay tao. Yung tunay na Ajuo at Ahwa, saan mo dinala? Lola, nasaan si Kuya? Kailangan mong magpahinga. Nasaan si Kuya? Sabi ko, nasaan si Kuya? Siya? Malubha ang kanyang mga sugat. Nawala na siya. Ang gulo-gulo mo naman sa kwarto. Gusto mo bang gibain ang bahay? Kuya, plano ko kasi, sa birthday ko, magha-hiking ako. Kaya, nag-aayos ako ng gamit. Akala ko ba plano mo manonood ng concert sa birthday mo? Hindi ako nakakuha ng ticket eh. Bala ko bukas, sa araw ng birthday ko, umakyat sa tuktok ng bundok para manood ng sunrise. Mukhang yung 2 tiket na hawak ko para sa concert wala nang silbi. Ipapasa ko na lang. Wait, may silbi yan. Malaki ang silbi niyan. Akin na yan, kuya. Ay naku, nagbago na ang plano ko ngayon. Bukas, manonood na ako ng concert. 2 tiket, sabay tayong manood. Sakto. Matagal na rin tayong magkapatid hindi nakapag-bonding. Wala ka talagang girlfriend ha? Kasi wala namang taong gusto ko eh. Hindi naman pwedeng pilitin. Tsaka, mas gusto ko pa namang makipag-bonding sa'yo, kuya. Fu Sijwo, hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon pa na huwag mo nang gawin ang mga walang kwentang bagay na yan? Ayaw mo naman makinig. Pag gumaling ka na, ililipat kita sa industrial management. Wala na si Ahwa. Ikaw na ang dapat magpatakbo ng pamilyang Fu. Naiintindihan mo ba? Hoy, kuya! Ikaw, hindi mo nababalak magmana ng negosyo? Magiging diplomat ka na ba? Naisip ko yan noon. Pero ngayon, mas mabuting sundin na lang ang ama. Pupunta ako sa ibang bansa para mag-aral ng International and Political Studies. Ikaw. Fu Sijwo, namatay ang kuya mo dahil sa'yo. Nabaliw ang nanay mo dahil sa'yo. Hindi pa ba sapat yon? Sino pa ang gusto mong patayin ngayon? Ang laki ng negosyo ng pamilyang Fu, ang tagal na pinaghirapan ng kuya mo. Ngayon, panahon na para ikaw naman ang magsalo ng responsibilidad.
Maglilipat ako sa International and Political Studies. Paumanhin, Tay. Nadismaya ka na naman dahil sa akin. Paumanhin. Fusizhuo. Sa tingin ko, noong pinakamalas na panahon ng buhay ko, doon kita nakilala. Ikaw ang lahat ng swerte at sorpresa sa buhay ko. Kaya, hindi ka isang mamamatay tao. Fusizhuo, ang lahat ng ginawa mo, hindi mo kasalanan ang mga iyon. Fusizhuo, talagang napakabuti mo. Kaya anuman ang mangyari, mangyaring laging paniwalaan mo ito. Tao lang tayo. Sa buong buhay natin, kailangan nating tumingin sa harapan. Kailangan talagang tumingin sa harapan. Minsan lang tumingin sa likod. Pero yung mga sandali lang na masasaya, yun na yun. At saka ngayon, masaya na tayo, diba? Maging masaya ka palagi. Juju, may isang bagong ako. Nakalimutang sabihin sa'yo. Okay lang ba? Hindi ako magagalit sa'yo. Noong araw na umalis ka, mula sa album, may nahulog na isang liham. Nabasa mo ba? Noon kasi, Nabasa mo talaga? Boss, dito ka na nga lang sa tindahan titira. Sigurado ka bang hindi ka na uwi? sagot sa sulat na 11 taon bago natanggap. Naisip ko, marahil ang nararamdaman natin para sa isa't isa ay hindi nagkakatugma sa oras. Kaya nais kong bumalik muli rito. Bumalik sa lugar na ito kung saan lagi kang nariyan. Tahakin ang landas na iyong pinagdaanan. At magpatuloy sa paglalakbay. Saka lang ako magiging karapat-dapat na sabihin sa iyo ang mga salitang iyon. Sen Juying, mahal kita.